Ang lumang bangko sa dulo ng kalsada, isang kwento ng buhay. Noong taong 1975, sa isang maliit na baryo sa probinsya, ipinanganak si Andres. Isa siyang payat na batang lalaki na laging nakayapak at madalas ay walang baon sa paaralan. Ang kanilang bahay ay yari lamang sa kawayan at pawid. Kapag malakas ang ulan, tumutulo, yung bubong ang kailangan nilang maglagay ng mga timba upang saluhin ang tubig. Ang kanyang ama ay isang magsasaka at ang kanyang ina naman ay nagtitinda ng gulay sa palengke. Kahit mahirap ang buhay, masaya ang kanilang pamilya. Tuwing gabi nagsasalo-salo sila sa simpleng hapunan habang nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga pangarap. Mula pagkabata, pangarap ni Andres na yumaman. Hindi dahil gusto niyang magkaroon ng maraming pera kundi dahil ayaw niyang makitang nahihirapan ang kanyang mga magulang. Ngunit dumating ang panahon na nagbago ang lahat. 11 taong gulang si Andres nang tamaan ng malakas na bagyo ang kanilang bayan. Nasira ang kanilang bahay at nalunod ang halos lahat ng pananim ng kanyang ama. Mula noon lalo silang naghirap. Maraming araw na asin at kanin lamang ang kanilang pagkain. May mga pagkakataong nagpapanggap si Andres na busog na upang makain ng kanyang mga kapatid ang natitirang pagkain. Sa murang edad, natutunan niyang magsakripisyo. Habang ang ibang bata ay naglalaro, siya ay nagtitinda ng saging sa palengke. Gumigising siya ng 4:00 ng madaling araw upang tumulong sa kanyang ama sa bukid bago pumasok sa paaralan. Minsan ay tinanong siya ng kanyang guro, "Andres, bakit hindi ka sumusuko kahit napakahirap ng buhay ninyo?" Ngumiti lamang siya. "Sino pa po ang lalaban para sa pamilya ko kung susuko ako?" Hindi nakasagot ang kanyang guro. Lumipas ang mga taon at nagtapos si Andres ng high school bilang isa sa mga pinakamahuhusay na estudyante. Ngunit wala silang pera para sa kolehiyo. Sa araw ng graduation, habang masayang nagdiriwang ang kanyang mga kaklase, tahimik siyang nakaupo sa lumang bangko sa dulo ng kalsada. Doon siya umiyak. Pakiramdam niya ay natapos na ang kanyang pangarap. Habang umiiyak siya, may matandang lalaki ang umupo sa tabi niya. "Ano ang problema mo, iho?" "Mahirap lang po kami. Hindi ako makakapag-aral." Ngumiti ang matanda. Hindi sukatan ng tagumpay ang laki ng pera. Ang mahalaga ay kung gaano kalaki ang puso mo. Hindi man niya lubos na naintindihan noon ang sinabi ng matanda, tumatak iyon sa kanyang isipan. Kinabukasan, lumuwas siya sa Maynila upang maghanap ng trabaho. Naging construction worker siya. Tagabuhat ng semento, tagalinis ng gusali, tagakarga ng mga kahon sa pier. Lahat ng marangal na trabaho ay pinasok niya. Minsan ay natutulog siya sa karton sa gilid ng gusali dahil wala siyang pambayad sa upa. Maraming gabi na gutom siya. Maraming araw na gusto na niyang umuwi. Ngunit tuwing naalala niya ang mukha ng kanyang mga magulang, lumalakas ang kanyang loob. Pagkatapos ng 5 taon ng pagtatrabaho, nakaipon siya ng sapat na pera upang makapag-enroll sa kolehiyo bilang working student. Sa umaga ay estudyante siya. Sa gabi ay janitor. Halos wala siyang tulog. Ngunit hindi siya tumigil. Sa wakas nakapagtapos siya ng kursong accountancy. Nang matanggap niya ang diploma, naalala niya ang lahat ng sakripisyo. Ang gutom, ang pagod, ang luha, at ang mga gabing pakiramdam niya ay wala ng pag-asa. Hindi niya napigilang umiyak. Pagkatapos ng kolehiyo, nakahanap siya ng magandang trabaho sa isang kumpanya. Unti-unting gumanda ang kanyang buhay. Nabili niya ang unang motorsiklo. Napagawa niya ang bahay ng kanyang mga magulang. Napag-aral niya ang kanyang mga kapatid. Akala niya ay tapos na ang kanyang mga problema. Ngunit minsan, kahit ginagawa natin ang lahat ng tama, may mga pagsubok pa ring dumarating. Isang araw na diagnose ng cancer ang kanyang ina. Parang gumuho ang mundo niya. Ginastos niya ang halos lahat ng kanyang ipon para sa pagpapagamot. Nagdasal siya gabi-gabi, umaasa, lumalaban. Ngunit makalipas ang 1 taon, pumanaw ang kanyang ina. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, nawalan siya ng direksyon. Hindi siya makakain.
Hindi siya makatulog. Pakiramdam niya ay wala nang saysay ang lahat. Sa isang hapon, napadpad siya sa kanilang baryo. Naglakad siya hanggang makarating sa lumang bangko sa dulo ng kalsada. Ang parehong bangko kung saan siya umiyak noong araw ng graduation. Tahimik siyang umupo habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. At bigla niyang naalala ang sinabi ng matandang lalaki noon. Hindi sukatan ng tagumpay ang laki ng pera. Ang mahalaga ay kung gaano kalaki ang puso mo. Doon niya naunawaan ng tunay na kahulugan nito. Hindi pala pera ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Hindi bahay. Hindi sasakyan. Hindi trabaho. Kundi ang mga taong mahal natin. Ang oras na kasama sila. Ang mga alaalang hindi na mabibili ng kahit gaano karaming pera. Mula noon nagbago ang pananaw niya sa buhay. Mas binigyan niya ng halaga ang pamilya, ang mga kaibigan, ang kabutihan, ang pagmamahal. Lumipas ang maraming taon. Nag-asawa siya, nagkaroon ng mga anak, naging matagumpay siya sa kanyang karera, ngunit hindi niya nakalimutan ang kanyang pinagmulan. Tuwing may batang hindi makapag-aral dahil sa kahirapan, tumutulong siya. Tuwing may nangangailangan, nag-aabot siya ng tulong. Dahil alam niya kung gaano kahirap ang mabuhay nang walang umaalalay. Dumating ang panahon na siya naman ang tumanda. Puti na ang kanyang buhok. Mabagal na ang kanyang paglalakad. Ngunit isang bagay ang hindi nagbago. Ang kanyang mabuting puso. Isang hapon, habang nakaupo siya sa parehong lumang bangko sa dulo ng kalsada, kasama ang kanyang apo, tinanong siya nito, "Lolo, naging masaya ka ba sa buhay mo?" Ngumiti si Andres. Tumingin siya sa langit na kulay kahel dahil sa papalubog na araw, at saka sumagot, "Hindi naging madali ang buhay ko. Marami akong luha, kabiguan at pagkawala. Pero sa bawat sakit na naranasan ko, may aral akong natutunan. Sa bawat pagkadapa natuto akong bumangon. At sa bawat unos natutunan kong magpasalamat. Tapos lolo, at iyon ang sikreto ng masayang buhay, apo. Hindi magkaroon ng lahat ng gusto mo, kundi ang matutong pahalagahan ang lahat ng mayroon ka." Tahimik na yumakap ang kanyang apo. At habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa abot tanaw, alam ni Andres na naging sulit ang bawat laban, bawat luha, at bawat sakripisyo. Dahil ang tunay na tagumpay sa buhay ay hindi nasusukat sa dami ng pera o ari-arian, kundi sa dami ng pusong iyong napasaya, natulungan at minahal habang ikaw ay nabubuhay.